Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 671 patay na si Teifu Bai, ikalawang update mangyaring mag-subscribe. Ngayon lang, inatake ni Bai Qingyuan si Jing Zi sa ngalan ng hindi pagpunta sa palasyo para iulat ang kanyang mga tungkulin. Walang masabi si Yu Sheng, ngunit ang hinahanap niyang dahilan para umatake ngayon ay tila puno ng butas. Siya, paano mo ito hinayaan? Bai, matagal na kitang pinahintulutan. Malakas na sumigaw si Yu Sheng, narinig lamang ni Pangulong Jing ang mga tao na nagsabi na ang digmaan sa Liangzhou ay tensyonado sa Jingxi, kaya nagpa siyang pumunta. Wala siya sa palasyo, at walang sinumang tumulong doon. Paano niya nalaman na si Reyna Yaoyao ay tumulong sa pagpapatahimik ng digmaan sa Liangzhou? Pinangunahan ni Reyna Yaoyao ang kanyang mga tropa upang palihim na atakehin ang mga barbaro sa kanlurang Xinjiang at itinaboy sila pabalik sa Shili River 4 o 5 araw na ang nakalipas. Nangyari ito, at nagpadala ng liham si Liu Jinghong sa Beijing sa lalong madaling panahon, kaya alam ng lahat ang tungkol dito. Ngumisi si Bai Qingyuan, bakit? Naririnig ni President Jing ang balita tungkol sa maigting na digmaan sa Liangzhou, ngunit hindi niya marinig ang balita tungkol kay Reyna Yaoyao na pinaalis ang mga barbaro sa Western Xinjiang. Haha, hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, mamatay ka. Bakit parang matandang babae ka buong araw? Kung may kakayahan ka, bakit hindi ka pumunta sa Liangzhou? Yu Ang, apelyido ko. Oo, ito ang korte, hindi ang iyong tahanan. Mangyaring magsalita ng mas malinaw. Kamakailan, kahit na kailangan ko pang makipag-away kay Yu Sheng araw-araw kapag pumunta ako sa korte, si Yu Sheng ay naging masibilisado at makatwiran sa halos lahat ng oras. Napaka-convincing na bihira na ang magsabi ng maruming bagay tulad ngayon. Sa ilang sandali, hindi ito matanggap ni Bai Qingyuan. Malinis. Kung gayon, sino ang makakakuha ng puntos? Ikaw, tulad mo, ay walang magagawa at kumain ng anumang natitira, ngunit kailangan kong maging malinis. Ikaw lang ba ang karapat-dapat na maging isang puting master? Sa tingin ko matatawag kang puting bigas na balde, ba? Ikaw, ano bang pinagsasabi ko? Hindi ba okay lang na may gawin ka? Ako, Puff. Ito ay ang habang buhay na sakit ni Bai Qingyuan. Walang nagbanggit ng oras, ngunit bigla itong muling sinabi ni Yu Sheng. Naramdaman ni Bai Qingyuan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, at bumulwak siya ng isang subaw ng lumang dugo, at pagkatapos ay ibinalik ang buong tao. Halika dito, patay na si Teifu Bai. Hoy, huwag kang magsalita ng kalokohan, nahimiti lang ako. Oh, bilasan mo at sabihin mo sa doktor. Pagkatapos ng kaguluhan, nawalan ng malay si Bai Qingyuan, at nagkaroon ng buntong hininga sa court. Si Yu Sheng, sa kabilang banda, ay labis na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Matagal-tagal na rin mula nang siya ay komportableng pumulandet sa isang tao. Well, ito ay mas nakakapreskong tulad nito. Nang muling tahimik ang palasyo ng Jinluan, pinandilatan ni Emperor An si Yu Sheng at medyo hindi nasisiyahang sinabi, Yu Guogong, ikaw at si Teifu Bai ay naging opisyal sa parehong dinastiya sa loob ng maraming taon, paano ka pa rin magiging bukas ang isipan? Hoy, kamahalan, ang pangunahing bagay ay gumagawa siya ng gulo ng hindi makatwiran, kaya hindi ko mapigilan. Hindi na mauulit. Pagkatapos sabihin ito ni Andy, iniba niya ang usapan at sinabing, maghintay tayo hanggang sa bumalik si Pangulong Jing, kahit na pumunta si President Jing sa Liangzhou ng pribado. Hindi, ngunit pumunta siya sa Jingxi at gumawa ng napakalaking kontribusyon, hindi sapat ang maliit na bagay na ito para parusahan siya. Ang iyong kamahalan ay matalino. Alam ng lahat ng mga ministro na dahil sinabi ito ni Emperor An, hindi na niya ituloy ang bagay na ito, at magiging matalino si Bai Qingyuan. Ang posibilidad ay walang kabuluhan, ang kasalukuyang banal na pamilya ni Jingxi ay nakakainggit. Kamahalan, si Liangzhou ay nagpapadala ng mensahe ng Mad Alien. Sa oras na ito, pumasok ang isang gwardya ng palasyo na may dalang note, at direktang kinuha ito ni Sui Shouyeren. May mga post road para sa mga kabayo at post roads para sa mga lumilipad na kalapati sa Angwo, na talagang mga istasyon ng paglilipat. Kapag nakatagpo ng partikular na kagyat na impormasyon na kailangang ipadala sa Jingzhou sa lalong madaling panahon, ang ganitong uri ng istasyon ng paglilipat ay isa aktibo. Halimbawa, ang mga lumilipad na kalapati ay magsisimulang magpasa ng mga mensahe mula sa Liangzhou. Ang mga lumilipad na kalapati ay lilipad ng buong bilis sa loob ng 1 oras patungo sa susunod na istasyon ng paglilipat, at pagkatapos ay lilipat sa susunod na istasyon ng paglilipat. Kung magpapatuloy ang paglipad ng bagong lumilipad na kalapati, aabutin ng wala pang 1 araw upang maihatid muli ang impormasyon. Mabilis na sulat. Medyo nalito si Emperor An. Ayon sa oras, si Jingxi ay dapat na dumating sa Liangzhou sa oras na ito. Bakit nagkaroon ng urgent letter? General, ano ang sinasabi nito? Kamahalan. Sinabi ni General Jinghong sa liham na si Babo, ang general ng kanlurang Xinjiang, ay namuno sa 5,000 mabibigat na regiment ng kabalyero upang palibutan ang lungsod ng Liangzhou. Si Pangulong Jing at Reyna Yaoyao ay dinala nila. Pagkatapos magsalita ni Sui Shouyeren, ang hukuman ay tumahimik saglit, at ang mukha ni Emperor An ay puno rin ng pagkabigla.
Bakit dumating ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment sa Liangzhou nang walang dahilan? At bakit nila kinuha si Jing Zi? Mabilis siyang nagtanong, ano pa ang sinabi ni General Jing Hong? Sinabi ni General Jing Hong na sinabi na sa kanya ni President Jing kung paano haharapin ito bago siya dinala, sinabi na bukas ng umaga ito. Ayon sa oras, dapat ay ngayon, babalik na si President Jing, at pagkatapos ay magkakaroon sila ng matinding labanan sa mabigat na regiment ng kabalyerya. Ipinaliwanag lamang ni Liu Jinghong ang sitwasyon sa sulat, ngunit hindi binanggit ang kahilingan para sa suporta. Tila, siya ay lubos na kumpiyansa sa mga paraan ng pagkaya na sinabi ni Jing Zi. Bumantong hininga si Emperor An, kaya, tama talaga si Pangulong Jing na pumunta sa Liangzhou sa pagkakataong ito. Sundin ng general at magmadaling magpadala ng mensahe sa Kushou at Yongcheng, na pinakamalapit sa Liangzhou, at magpadala ng 3,000 opisyal at sundalo para sumuporta. Bagamat hindi humingi ng tulong si Jinghong ang general, ngunit hindi ko mapapabayaan ang puso ng mga tao. Oo, kamahalan. Ang iyong kamahalan ay matalino. Yumuko ang mga ministro, iniisip pa rin kung makakahanap nga ba si Jing Zi ng paraan para talunin ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment sa pagkakataong ito, matapos siyang talunin, ang kanyang katayuan sa Angwo ay naging mas nakakatakot. Pagkatapos, pagpunta sa korte, lumabas si Zhou Xining sa palasyo, at huminto ang karwahe sa labas ng pinto ng Wenxiang Residence. Sa oras na ito, muling napuno ng mga tao ang pintuan ng Wenxiang Residence. Lumabas na ang lahat ay tumakbo sa tarangkahan ng pader ng lungsod sa umaga upang makita si Jing Zi, ngunit ang prinsipe na si Sumoyan lamang ang bumalik, na ikinadismaya ng mga tao. Dahil dito, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling bumalik at nagsimulang mataranta na bumili ng mga pahayagan, at muling nagsikip ang pinto. Nang makitang hindi siya makapasok sa harap ng pintuan, umikot si Zhou Xining sa pintuan sa likod, at pagkatapos ay dumiretso sa ikalawang palapag. May bronze mirror na nakalagay sa mesa sa wing room sa ikalawang palapag. Si Zhang Xiaoyu ay nakaupo sa harap nito, nagbibihis ng mabuti sa harap ng tansong salamin. Nang makarinig siya ng galaw sa pinto ay agad siyang napatayo, ang bilis ng tibok ng puso niya. Ang kanyang mga katulong ay hindi pinayagang makapasok sa kanyang pribadong silid. Bukod sa kanya, tanging sina Zhou Xining at Yu Xiangrong lamang ang nang-ahas na buksan ang pinto at direktang pumasok. Hindi nagtagal pagkatapos umalis silang dalawa, isang tao na lang ang natitira na naglakas loob na pumasok ng hayagan, tuwang-tuwa siyang lumingon, nalaman lamang na ang taong pumasok ay si Zhou Xining, na may kislap na pagkabigo sa kanyang mga mata. Ngunit nagtanong pa rin siya dahil sa pag-usisa, pangalawa ate, bakit ka nakabalik kaagad? Hindi na siya bumalik. Tumingin si Zhou Xining kay Zhang Xiaoyu na may hawak na isang kahoy na suklay sa kanyang kamay, at nakaramdam ng bakas ng awa sa kanyang puso, kapwa para sa kanya at para sa kanyang sarili. Sa oras na ito, muling bumukas ang pinto, at lumitaw si Yu Xiangrong sa pintuan. Lumalabas na mas mabilis na umuwi si Yu Sheng, at nakuha na niya ang balita. Sumunod, ikinwento ni Zhou Xining ang kwento. Medyo nag-aalala ang dalawa pang babae. Hinawakan ni Zhou Xining ang kanilang mga kamay at sinabi, dapat nating paniwalaan siya, tama ba? Ang mga mata ng dalawang babae ay malabo sa kahalumigmigan, ngunit sila ay matatag pa rin. Tumango. Chapter 672, sabihin mo lang kung nilalamig ka, first update, please subscribe. Isang araw ang nakalipas, Liangzhou. Sa kanluran ng lungsod, mayroong isang tigang na damuhan, na may nakalantad na buhangin sa ilang mga lugar. Kapag umihip ang malakas na hangin, lumilipad ang buhangin at mga bato sa lahat ng dako, at ang kalangitan ay natatakpan ng malabong dilaw na patch. Sinundan ni Jing Zi ang mabigat na regimen ng kabalyero hanggang sa kanluran. Akala niya noong una ay napakabagal maglakad ng mga yaks, ngunit sa katunayan ang mga yaks na ito ay napakalakas. Kahit napakaraming mabibigat na bagay ang dala nila, swabe ang lakad nila, bagamat mas mabagal ito kaysa sa pagsakay sa kabayo. Ngunit ito ay mas mabilis kaysa sa karwahe na hinihila ng kabayo. Habang lumalakad siya sa kanluran, mas lumalamig siya. Makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad, nanunuot ang malamig na hangin. Sa kabutihang palad, mayroon na siyang malalim na panloob na enerhiya, kaya maaari niyang alisin ang lamig sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang panloob na enerhiya. Gayunpaman, si Reyna Yayaw sa kanyang harapan ay lubhang nakakaawa. Dahil kakauwi lang niya mula sa arena ng kompetisyon, nagpalit lang siya ng Golden Armor Holy Clothes, at nakasuot lang ng light pink na damit na ito. Paano niya inaasahan na mangyayari ang kasalukuyang sitwasyon? Nakaupo sa likuran niya, kitang-kita ni Jing Zi ang panginginig ng kanyang katawan. Matapos mag-isip, hinubad niya ang balabal na suot niya sa likuran niya. Nang lumabas siya sa Jingzhou sa pagkakataong ito, natakot si Zhou Xining na malamigan siya, kaya gumawa siya ng maraming damit na cotton para sa kanya, at naghanda rin ng balabal. Sinuot niya ito nang lumabas siya ng Jingxi. Tanggalin ang balabal at tulungan siyang isuot ito. Nagulat si Reyna Yayaw at agad na tumalikod, napagtanto lamang na si Jingzi ang nagsuot sa kanya ng balabal. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Masyado kang ginaw, isuot mo. Kalahating araw na ang nakalipas, naiinis pa rin siya sa ugali ni Jing Zi.
Bagamat sinamahan niya siya palabas ng lungsod ngunit ayon sa kanyang katalinuhan, nasuri na niya ngayon na tila si Babo ay this time I came to Liangzhou, it was more like I came for him. Posible bang dinadagdagan ko lang ang problema? Dahil dito, mas naging komplikado ang kanyang kaisipan. Kasabay ng kanyang orihinal na pagtatangi kay Jingzi, bigla niyang hindi alam kung paano haharapin ang magandang intensyon ni Jingzi. Huwag mong tanggapin, sobrang lamig. Kung tatanggapin mo. Kung masyado kang diretso, minamalas ka ba niya? Sa bagay, malamig lang ang pakikitungo niya sa kanya. Bilang isang reyna, napakayabang niya kaya hindi niya agad tinanggap ang balabal. Sa halip, hinubad niya ito, itinulak kay Jingzi, at mahinang sinabi, "Salamat, Mr. Jing, hindi ako giniginaw." Ang salitang, malamig, naipit sila mula sa pagitan ng nanginginig niyang mga ngipin, at malinaw kung nilalamig siya o hindi. Ngunit inabot ni Jingzi at kinuha ito na parang hindi niya nakikita. Nako, hindi pala malamig ang reyna. Mas mabuti nang hindi malamig, nilalamig ako. Natigilan si Reyna Yayaw at mas nanlamig. Nagmamadaling kumilos ang mabigat na rehimyento ng kabalyero. Pagpunta sa kanluran mula sa Liangzhou City, 10 milya ang layo ay ang hangganan ng Western Territory, na tinatawag na Shili River. Karamihan sa Western Xinjiang barbarians na kadalasang umaatake sa Liangzhou ay nakaistasyon dito, ngunit ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay direktang nilampasan ang Shili River at nagtungo sa timog kanluran mula sa Shili River. Makalipas ang 2 oras, unti-unting nagdilim ang langit. Sa huling sinag ng liwanag na iniwan ng papalubog na araw, makikita natin na mas maputi at malamig ang leeg at tenga ni Reyna Yayaw. Pinulot ni Jingzi ang kanyang mga labi at hinubad ang balabal at isinuot kay Reyna Yayaw, sabihin mo lang ng malamig, ano ang dapat ikahiya. Kinagat ni Queen Yayaw ang kanyang mga ngipin, pakiramdam na parang may nakakita dito. Nalantad kaagad ang kanyang mga iniisip, at siya ay nahihiya at nagalit. Gustong-gusto niyang itapon ang balabal, ngunit hindi siya kumikibo ng matagal. Dahil, ang init talaga. Alam niyang magaling si Jingzi sa martial arts, kaya hindi siya magpapanggap at magsasabi ng mga bagay tulad ng, sabihin mo sa akin kung nilalamig ka o hindi. Siyempre, kahit hindi siya marunong sa martial arts, hindi niya tatanungin kung sino ang nagtanong sa kanya na kusa siyang asarin. Paano siya? Sa oras na ito, sila ay tumawid lamang sa isang disyerto at nakarating sa isang malawak na damuhan. Huminto ang mabibigat na regimentong kabalyero sa harapan. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Babo, at lahat ng mabibigat na regiment ng kabalyerya ay nagkalat. Pagkatapos ay ang yak cart sa dulo ng pangkat ay hinayla sa gitna, at pinalibutan sila ng isang pangkat ng mga kabalyero at nagsimulang magtayo ng mga tolda. Mukhang dito ako magpapalipas ng gabi. Lumingon si Jingzi at tumingin. Hindi na niya makita ang pader ng lungsod ng Liangzhou. Naisip niya sa kanyang isipan na ang paglipad pabalik mula rito ay aabutin ng halos 2 oras na mas mabilis kaysa sa mabibigat na rehimyento ng kabalyero ay maaaring lumipad pabalik. Ang oras na ito ay sapat na para sa kanya upang mag-deploy ng mga granada. Sa pag-iisip nito, tila nagkaroon siya ng bargaining chip, at higit siyang gamaan. Hihintayin niya at tingnan kung ano ang nangyari ngayong gabi bago gumawa ng desisyon. Sa oras na ito, pinangunahan ng 1,000 general ang kanilang mga yak sa harapan, at isang grupo ng mga kabalyero ang nagtatayo ng tolda. Hindi kalakihan ang tent, at hindi rin nagtagal upang maitayo ito. Papunta sina Queen Yayaw at Mr. Jing sa Cadian. Mahaba ang biyahe. Dito tayo magpahinga ngayong gabi. Dahil inutusan sila ni Haring Jin na arestuhin siya, tiyak na hindi nila siya papatayin. Pagkatapos ng lahat, ang panlunas ni Xu Jinping ay nasa kanyang mga kamay, kaya ang saloobin ni Babo ay inaasahan ni Jingzi. Gayunpaman, ang mga mata ni Babo nang tumingin siya kay Reyna Yayaw ay puno ng kasakiman at pagnanasa. Bagamat dumaan ito, nasalo pa rin ito ni Jingzi. Maya-maya pa ay naayos na ang lahat ng tent. Maliban sa pinakamalaking tolda sa gitna, may mga maliliit na tolda sa paligid nila, na pinaghihiwalay ng malayo para sa pagsisindi ng apoy. Dinala sina Reyna Jingzi at Reyna Yayaw sa 2 maliliit na tolda na magkaharap. Walang nagbabantay sa labas ng mga tent. Hindi dahil naniwala si Babo sa kanila, ngunit ang tanging maaaring tumira sa mga tolda ay silang 2. 10,000 general, kalahating general, at 1,000 general ang naghihintay. Mayroon lamang 12 ang mga tolda sa kabuuan. Ang iba pang mga kabalyero ay nagtipon sa isang bilog sa labas at nagsindi ng mga siga upang magpalipas ng gabi. Walang paraan para makalabas. Ang tolda ay pansamantala, at ang loob ay natural na napakasimple. Mayroong ilang mga dayami sa lupa, na may manipis na kumot sa ibabaw, at wala nang iba pa. Pagsapit ng dilim, mas malamig ang damuhan, lalo na sa ikalawang kalahati ng gabi. Kahit na ang tolda na ito maaari itong harangan ang malamig na hangin, ngunit ang temperatura ay hindi gaanong naiiba mula sa labas. Kung matulog ka ng ganito, malamang na magyelo ka hanggang mamatay. Magaling si Jingzi, ngunit paano ang Reyna sa tabi? Ang pinakamalaking tolda ay natural na kay Wanjiang Babo. Hindi lang may bonfire sa loob, kundi may makapal na balat ng yak na basahan at kumot sa tabi nito. Si Babo ay nakaupo sa paligid ng siga kasama ang isang kalahating general at 5 iba pang mga general, na may mga umuusok na kaldero sa tabi nila.
yak milk tea, at pag-ihaw ng karne na may hawak na bakal, ang kapaligiran sa lugar ni Jingzi ay talagang langit at lupa. Ang hari ay nagbibigay ng espesyal na pansin sa bagay na ito. Dito na tayo magpalipos ng gabi at makita natin ang hari bukas. Sa panahong ito, mangyaring huwag magkamali. Oo, General Wan. Tapos na si Babo. Sumang-ayon ang 6 na iba pang tao. Tumango si Babo nang may kasiyahan, at sinulyapan si Charmo na may kaunting pag-aalala. Charmo, magdadala ka ng 3 martial arts secret book sa pagkakataong ito, at nakagawa ka ng magagandang tagumpay. Kapag nakita ko ang hari, iuulat ko ito ng totoo. Ang hari ay tiyak na hindi ako magsisisi sa iyo. Salamat Wan Jiang. Excited na sabi ni Charmo. Gayunpaman, hindi ka na dapat mag-isip ng anumang karahasan laban kay Jingzi. Dapat natin siyang dalhin sa hari ng buo, kung hindi, makakalimutan namin ang iyong mga merito. Sa oras na ito, muling sinabi ni Babo sa malalim na boses. Chapter 693, huwag kang umasa sa kanya, umasa ka sa akin, second update, please vote for me. Sa opinyon ni Babo, si Jingzi ay dapat na isang ordinaryong tao, dahil walang bahid ng kasanayan sa martial arts sa kanya, at ang mga sektang iyon ay magsasalita para sa kanya. Ito ay dapat para sa kapakanan ng kanyang ikalimang kapatid na babae na si Liu Jinghong. Gayunpaman, nang sabihin niya na ang lahat ng mga sekta ay nakikinig sa kanya, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Si Babo ay may malabong pakiramdam na tiyak na may hindi niya alam. Gayunpaman, utos ng hari na hulihin si Jingzi. Binalak niyang maghintay hanggang sa makaharap niya ang hari bukas bago ipahayag ang kanyang pagdududa. Tapos magpapadala na lang siya ng mga scouts para mag-imbestiga. Gayunpaman, nalaman niyang hindi maganda ang pakikitungo ni Charmo kay Jingzi. Natakot siya na baka patayin ni Charmo si Jingzi habang hindi niya ito pinapansin. Hindi niya maipaliwanag sa hari noon, kaya nagbigay siya ng paalala. Huwag kang mag-alala, General Wan, hindi na muling pahihirapan ni General Mo ang mga bagay para sa kanya. Seryosong sagot ni Chalmo. Kung ikukumpara sa reward, ano ang ibig sabihin ni Jingzi? Ito ang voluntaryong gawin ni Charmo sa pagkakataong ito. Kung papalaran siya, pwede rin siyang maging semi-general. Pagdating ng panahon, titanggo-tango at yumuko tong mga to kapag nakita nila ako. Sa pag-iisip na ito, sinulyapan niya ang iba pang 4,000 general at minisyon ang kanyang puso. Ang iba pang 4,000 general ay may malamig na mukha at sariling pag-iisip. Matapos kainin ni Babo ang barbecue sa kanyang mga kamay, pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, bumalik na kayong lahat at alagaan ang sarili ninyong mga tao. Oo nga pala, anyayahan si Reyna Yayaw sa aking tolda. May pag-uusapan ako sa inyo. Pag-usapan natin ito sa kanya. Wan Jiang, ang Reyna Yayaw na ito ay mas mahusay kaysa sa alamat, kailangan mong talakayin ito ng mabuti sa kanya. Ano ang kailangang pag-usapan sa gabi? Alam ito ng ilang magaspang na lalaki at nagbiro. Umalis na kayo lang ang masyadong nagsasalita. Nagmura si Babo at pinaalis sila. Sa pagkakataong ito ay pumunta sila sa Liangzhou pangunahin para kay Jingzi. Narinig din niya mula kay Chalmo at nalaman niyang nasa Liangzhou pa si Reyna Yayaw, kaya inagaw niya pala ito. Kitang-kita ang kapalaran ng gayong babae, kaya binalak niyang i-enjoy ito ng maaga. Jing. Nakahiga si Z sa dayami nang bigla siyang makarinig ng mga yabag mula sa labas at agad siyang napaupo. Huminto ang mga yabag sa katabing pinto, at pagkatapos ay may kaluskos na tunog ng paghila ng pinto ng tent. Tumagilid si Jingzi, dahan-daang binuksan ang isang puwang sa pintuan ng tent, at tumingin sa labas. Pagkatapos ay nakita niya ang kalahating general ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment na palihim na nakatayo sa labas ng pinto ng tolda sa tapat, habang ang kamay ay nasa pintuan. WHO. Kaagad pagkatapos, umalangaw-ngaw ang malamig at bahagyang takot na boses ni Reyna Yayaw, na may halong kaunting galit. Nako, inutusan ako ng aking mga general na imbitahan ang Reyna na pumunta. Tayo, mga general, ay may mahahalagang bagay na dapat pag-usapan sa Reyna. Sa oras na ito, ibinaba ng general ang kanyang kamay mula sa pintuan. Gabi na, pag-usapan natin bukas kung meron ka. May gagawin. Ito ay may kinalaman sa mga tao ng Yayaw Kingdom. Okay lang kung pag-usapan natin ito bukas. Sa pamamagitan ng isang saksak, ang pinto ng tolda sa tapat ay binuksan, at ang maayos na bihis na Reyna Yayaw ay lumitaw sa pintuan. Kalmado ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi maitago ang galit sa kanyang mga mata. Sinulyapan niya ang general at malamig na sinabi, tayo na. Kaya, naglakad silang dalawa patungo sa central tent. Madilim na ngayon, anong seryosong negosyo ang dapat pag-usapan ni Babo kay Reyna Yayaw? Kasama ng matako na tingin sa mga mata ni Babo sa tuwing titingin siya kay Reyna Yayaw, kahit si Reyna Yayaw ay mahulaan ang kanyang intensyon, ngunit kailangan niyang dumaan dahil sa pressure. Bagamat si Jingzi ay walang gaanong pakikisalamuha kay Reyna Yayaw, magiging isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan para sa isang napakagandang maharlikang kapatid na madumisan ng isang barbaro, kaya't nadulas din siya sa tent. Nang pumasok si Reyna Yayaw sa tolda, ang general ay nakahiga sa labas at nakinig, pagkatapos ay lumakad na may masamang tingin sa kanyang mukha. Maya-maya, wala nang naiwan sa labas ng tent.
Kaya nagtago si Jingzi, nakahanap ng madilim na lugar, gumawa ng maliit na butas gamit ang Emperor's Sword, at tumingin sa loob. Reyna, maupo ka na. Umupo si Babo sa kumot sa tabi ng siga, kumakaway ng masigasig, at ang malaking ang tolda ay napuno ng malakas na amoy ng alak. Hindi na kailangan, kung may gagawin si Wanjiang, sabihin mo lang sa kanya. Tumayo si Reyna Yayaw sa tapat ni Wanjiang, namumula ang kanyang mga pisngi dahil sa siga. Para bang nahulaan na niya ang ugali ng Reyna, ngumisi si Babo at sinabing, pamumunuan ko ang mabigat na regimen ng kabalyero upang lisanin ang Liangzhou at magtungo sa kanluran. Dapat nahulaan ng Reyna kung saan ako pupunta, tama ba? Mula sa kung ang Liangzhou ay pumunta sa Kadian, ang kabisera ng kanlurang Xinjiang, dapat silang dumiretso sa hilagang kanluran pagkatapos marating ang Shili River. Gayunpaman, ang mabibigat na regimen ng kabalyero ay lumampas sa Shili River at tumungo sa kanluran nang walang anumang palatandaan ng pagpunta sa hilaga. Dahil dito ay labis na nagalit si Reyna Yayaw. Mag-alala. Kung lalayo ka pa, maaabot mo ang Dayangzai Road sa kalahating araw sa pinakamabilis o isang araw sa pinakahuli. Kung pupunta ka sa buong hilaga mula sa Dayangzai Road, mararating mo ang Kadian. Nang sabihin niya ito, ibinaba ni Babo ang kanyang mga labi at may makahulugang sinabi. Tumawa siya ng malakas, ngunit kung pupunta ka sa timog, maaari kang dumiretso sa Laishi, ang kabisera ng iyong Yayaw Kingdom. Narinig ko na ang Laishi ay may magandang tanawin at parang tagsibol sa buong taon. Bukod dito, ang Laishi ay isang anak na bansa, kung saan ang mga babae ay mas mahusay kaysa sa iba. Ano ang gusto mong gawin? Pinagdikit ng mahigpit ni Reyna Yayaw ang kanyang mga kamay, hinuhukay ang kanyang mga kuko sa kanyang laman, at sinabi sa pamamagitan ng mga ngiping nagngangalit. Haha, tahasang sinira ni Reyna Yayaw ang pagkakaibigan ng ating dalawang bansa. Labis ang galit ng ating hari pagkatapos marinig ito. Kung hindi, bakit niya ako papasukin sa kalahati ng mabibigat na regimen ng kabalyero? Napangiti si Babupi kay Yayaw. Ang kanyang mga mata ay bumagsak sa kanyang umaalo na dibdib, lumunok siya ng isang laway, at pagkatapos ay sinabi, nararamdaman ng Reyna na kung mamumuno ako sa mabibigat na regimen ng kabalyerya hanggang timog mula sa Dayangzai Road, haha. Sinadya ni Babo ang kalahati nito, ngunit ang kahulugan nito ay malinaw na kung ang commander ng 5,000 mabibigat na regimen ng kabalyerya ay magtutulak sa timog, si Laishi ay mapapahamak. General Babo, kung talagang galit ang hari ng kanlurang Xinjiang, handa akong mamatay para humingi ng tawad, ngunit mangyaring huwag mong ipahiya ang aking mga tao. Seryoso ang mga salita ng Reyna, paano ko magagamit ang Reyna para mamatay para humingi ng tawad? Haha, ako ay palaging isang mahabagin na tao. Basta ang Reyna. Sa oras na ito, tumayo na si Babo, naglakad papunta kay Reyna Yayaw, at inabot ang kanyang kamay para saluhin siya. General Babo, mangyaring igalang ang iyong sarili. Natense na si Reyna Yayaw simula nang pumasok siya sa tent. Nang iabot ni Babo ang kanyang kamay, mabilis itong tumabi at naiinis na sinabi. Haha, Reyna, matalino ka rin namang tao. Napag-usapan na natin ito, dapat alam mo kung ano ang gagawin. Posible bang gusto mong ilibing kasama mo ang libo-libo mong tao? General Babo, masyado kang uminom. At ang hari ng Zhejiang lang ang makakapagdesisyon. Maghihintay ako hanggang sa makita ko ang iyong hari. Gabi na. Magpaalam ka na. Ang kampo na ito ay puno ng sarili kong mga tao. Kung gusto kitang hawakan, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Habang sinasabi niya iyon, hinaranggan ni Babo ang kalsada sa harap ni Reyna Yayaw, na may asterisk sa kanyang mukha. Hindi siya, ako. Sa oras na ito, isang masamang boses ang narinig. Chapter 694 na This is my woman, first update, please subscribe. Ang mapagpakumbabang boses ay natural kay Jingzi. Saglit siyang nanood ng palabas sa labas ng pinto. Gaya ng kanyang nahulaan, tinawag ni Babo si Reyna Yayaw dito dahil gusto niyang pagsilbihan ang kapakanan ng publiko para sa personal na kapakanan, at binyantaan si Reyna Yayaw sa pag-atake sa Yayaw Kingdom, umaasang pilitin siyang sumuko. Gayunpaman, si Reyna Yayaw ay karapat-dapat na maging pinuno ng isang bansa. Hindi lamang siya malakas ang ulo, ngunit siya rin ay matino sa mga kritikal na sandali. Nakakalungkot lang na siya, isang mahinang babae, ay hindi mapapantayan sa mga barbaro. Kapag ang isang kagandahan ay nasa problema, oras na para sa isang bayani upang lumitaw. Sa pagpunta sa Jingxi, minsang nagsagawa si Jingzi ng isang eksena kung saan ang isang bayani ay nagligtas ng isang kagandahan, ngunit sa pagkakataong iyon ito ay isang pagkakamali, kaya sa pagkakataong ito si Jingzi ay mas maingat, kung si Reyna Yayaw ay nagpakita ng anumang pag-aalinlangan o handa na italaga ang sarili kay Babo, siya ay tumalikod at umalis. Sa kabutihang palad, hindi ginawa ni Reyna Yayaw. Bakit ikaw? Biglang may sumugod sa tent. Nagulat si Babo. Mabilis niyang inabot at hinugot ang kanyang kutsilyo. Nakahinga siya nang maluwag nang makitang si Jingzi iyon, dahil nakikita niyang hindi alam ni Jingzi kung paano ito gagawin. Martial arts. Pero galit na galit pa rin siya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, pagod ka na bang mabuhay kung manggahas kang pumasok sa kampo ng aking general? Alam mo bang papatay ako ng mga tao nang hindi kumukurap? Habang sinasabi niya iyon, muli niyang hinugot ang malaking kutsilyo, at ang matalim na talam ay nakasuot.
Nakakatakot ang maputlang malamig na liwanag na naaninag. Ngunit si Jingzi ay hindi natatakot sa kanya. Ngumisi siya at sinabing, General Bobo, mas mabuting ibalik mo ang kutsilyo. Hindi ba masakit ang iyong mga kamay kung hawak mo ang kutsilyo sa lahat ng oras? Sinabi ko sa iyo na pumapatay ako nang hindi kumukurap, tanong mo. Masakit ba ang kamay ko? Galit na galit si Bobo, hindi ka ba natatakot? Huwag kang matakot dahil alam kong wala kang lakas ng loob na patayin ako. Hindi pinansin ni Jingzi ang kanyang nabigla na ekspresyon at nagpatuloy, alam ko rin na si King Jin ay nangako sa iyo ng maraming benepisyo, tulad ng koton na damit at pagkain, kung hindi, ang iyong Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay maglalakas loob na maglakbay ng libu-libong milya patungo sa Liangzhou upang arestuhin ang mga tao. This time, mas lalong nanlaki ang mga mata ni Bobo. Hindi niya maisip kung paano nalaman ni Jingzi ang mga bagay na ito. Bukod dito, ang tanging kondisyon para kay King Jin na hayaan kang gawin ang mga bagay na ito ay ang mahuli akong buhay. Pinakamabuting kontrolin ako at panatilihin ako sa iyong kabisera, tama. Sa oras na ito, hindi na alam ni Bobo ang sasabihin. Ano? So, you don't dare to kill me no? It should be said that you don't have the authority to kill me, so why are you pretended to draw a sword? Ang mga salita ay puno ng paghamak, ngunit ang bawat salita ay makatwiran. Hindi makapagsalita si Bobo. At sa wakas ay kailangang ibalik ang kutsilyo. Hindi ako nangangahas na patayin ka. Itinaas ni Bobo ang kanyang ulo at seryosong tumingin kay Jingzi, ngunit kung maglakas loob kang makialam sa sarili mong negosyo, maniwala ka man o hindi, mayroon akong 100 paraan para gawing miserable ka. Ang gabing ito ay isang magandang pagkakataon. Kahit na gumamit ka ng puwersa, dapat mong ibagsak si Reyna Yayaw, kung hindi, kung talagang makilala mo ang kanilang hari, hindi lamang ang karne ay kakainin ng iba, hindi niya makuha ang sabaw. Kaya siguradong ayaw niyang may makasira sa kanyang kabutihan. Ngunit si Jingzi ay hindi natakot, ako na ang bahala sa bagay na ito. Kung hinawakan mo ako, dapat mong timbangin ito. Sa palagay mo ba ay binigyan ka ni Haring Jin ng napakalaking benepisyo at hiniling sa iyo na magpadala ng isang mabigat na regiment ng kabalyero? Para lamang mahuli ako, isang ordinaryong tao, sulit ba ang pagpapakilos ng napakaraming tropa? Natahimik si Bobo, halatang takot. Kung ganun lang talaga ka-simple, may tungtian kay pa siya, kaya siya na lang mag-isa. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa iyo ay dahil takot siya sa kapangyarihan ng sekta sa likod ko. I might as well tell you that the 3 major sects in Angwo besides Tung Tian K they are all closely to me. I have a very close relationship with the 3 major sects, you should know the consequences of provoking 3, you should know the consequences of the sects. May sasabihin pa ako. Mabilis na nag-isip si Bobo, bagamat naramdaman niyang medyo hindi kapanipaniwala ang mga sinabi ni Jingzi, ngunit seryoso ang mga ito. Tila hindi naglakas loob si Haring Jin na hawakan ang gayong ordinaryong tao. Ito ang malamang na dahilan. Kung bakit siya ay may malapit na relasyon sa 3 pangunahing sekta, hindi ito isang bagay na kailangang alalahanin ni Bobo. Ang utos ko ay dalhin si Mr. Jing sa ating hari. Wala na akong gagawin. Napabuntong hininga si Bobo, ngunit ayaw pa ring pakawalan si Reyna Yayaw. Ngunit bakit nakialam si Mr. Jing sa usapin sa pagitan ng general at ng Reyna? Kailangan kong makialam. Pinunasan ni Jingzi ang kanyang mga kamay, sa pag-aakalang nahawakan na niya ang likod ng yak minsan, kaya ang yakap ngayon ay hindi na masyado, di ba? Ayos lang na lumayo, hindi naman siya magtatago. Pagkatapos magdesisyon, ngumiti si Jingzi at inilagay ang braso sa baywang ni Reyna Yayaw, dahil babae ko ito. Nagulat si Reyna Yayaw, at ang kanyang orihinal na sobrang tigas na katawan ay nagsimulang matigas. Mainit na mainit. Nang lumabas si Jingzi sa tent kasama si Reyna Yayaw sa kanyang mga bisig, ang kanyang katawan ay naninigas pa rin. Ang kalangitan sa itaas ng disyerto ay tila natatakpan ng isang patong ng buhangin at alikabok, at ang manipis na liwanag ng bituin sa kalangitan ay natakpan. Bukod sa sumasayaw na bonfire sa labas, walang bakas ng liwanag. Sa kalagitnaan, huminto si Reyna Yayaw at tumangala kay Jingzi. Dahil sa sobrang dilim, hindi masabi ni Jingzi kung ano ang ipinapahayag ng kanyang mga mata ngayon. Ikaw. Bahala ka, Reyna. Mabilis na ikanaway ni Jingzi ang kanyang kamay at mahinhin na sinabi, ang pinakaayaw ko ay ang uri ng taong nananakot ng mga babae. Ikaw. Okay lang talaga ako, it's just a matter of convenience. Ako. Hoy, bakit ang galang ng Reyna? Kung gusto talaga akong pasalamatan ng Reyna, tingnan mo kung mabibigyan mo ako ng token o kung anuman, at pupunta ako doon mamaya, hindi ba magiging komportable kung pupunta tayo sa Yayaw Kingdom? Tanong ni Jingzi na may pag-asam sa mukha. Matagal na natahimik si Reyna Yayaw, at sa wakas ay nagsabi sa medyo galit na boses, bueno, magpapasalamat ako sa iyo, ngunit ang gusto kong sabihin ngayon ay, dapat mo bang alisin ang iyong mga kamay sa akin? Awkward na ngumiti si Jingzi, ito. Medyo malalim sa drama. Sana hindi magalit ang Reyna. Pagkatapos ay nag-aatubili niyang tinanggal ang kamay niya. Kailangan kong sabihin na napakaganda rin ang figure ni Reyna Yayaw.
Ang balingkinita na baywang at ang pakiramdam ng kamay ay wala talagang masabi. Muling tumahimik sa pagitan nilang dalawa, at naglakad sila patungo sa tent. Pagdating niya sa pinto ng tent, inabot niya at binuksan ang pinto. Ang tolda ay ganap na madilim. Gaano man kalakas si Reyna Yayaw, siya ay isang batang babae pa rin sa edad na 20s. Kasabay ng nangyari kanina, medyo nakaramdam pa rin siya ng takot. Nang makitang binubuksan ni Jingzi ang pinto para pumasok, nagngangalit si Queen Yayaw at sinabing, "Pwede ka bang pumunta sa tabi ko?" Sa sandaling ito, ibinaba na ni Reyna Yayaw ang kanyang marangal na pagkakakilanlan at tinawag siyang ang pagbabago mula sa haring ito, tungo sa ako, ay nagpakita ng kanyang pagbabago ng kaisipan sa panahong ito, na makajos at mapagpakumbaba. Nang marinig ito, natigilan lang si Jingzi. Hindi man lang siya lumingon, hindi rin siya tumigil sa paggalaw. Sa malakas na pagsisikap sa kanyang mga kamay, nabuksan ang pinto ng tolda, at yumuko siya at pumasok. Kinagat ni Reyna Yayaw ang kanyang labi, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata, kinuyam ang kanyang mga kamao at isinumpo ang kanyang sarili, "Kailan ka naging napakasama?" Chapter 695, Malaking kawalan ba ang pakasalan ako? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Sa oras na ito, si Reyna Yayaw ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Dapat ay wala siyang sinabi tungkol sa pag-imbita kay Jingzi sa tent dahil biro lang iyon. Marahil, kapag bumalik siya sa Liangzhou at dumating sa Angwo, isa publiko niya na inimbitahan siya ni Reyna Yayaw na magpalipas ng gabi, di ba? Sa panahong iyon, wala na siyang mukha ni Yayaw Kingdom. Kung pipiliin siyang muli, hindi siya magsasabi ng isang mahinang salita sa kanya, at hayaan siyang pumasok sa kanyang tolda. Sa pag-iisip nito, natarante si Reyna Yayaw at tulala siyang pumasok sa tent. Muling bumalik ang nakakagat na lamig kanina. Inabot niya ang kamay niya at isasara na sana muli ang pinto, nang may humawak na kamay mula sa labas. Nagulat siya, "Sino?" "Ako, ang Reyna." Ang boses ni Jingzi ay nagmula sa labas, hindi ang Reyna ang nagtanong sa akin na pupunta ka ba dito. Natigilan si Reyna Yayaw, at ang kanyang mga salita ng, "Tara na," ay biglang naging, "Ano ang ginawa mo ngayon?" Sa kalagitnaan ng pagsasalita, binuksan niya ang pinto gamit ang kanyang kamay. Matapos itong buksan, yumuko si Jingzi at naglakad papasok, at sinabing, "Siyempre dinala ko lahat ng kama kahit haystack lang ito, mas mabuti na ito kaysa wala. Kung hindi, baka hindi ako makaligtas sa napakalamig na gabi." Napagtanto ni Reyna Yayaw na siya ay nagkamali, at hindi pa rin siya masaya. "Pumunta ka na lang at kunin mo ang kama, bakit hindi ka na lang tumalikod at umalis? Karapat-dapat kang maging mali." Ngunit hindi niya ito sasabihin ng malakas, at ang bangis ng, "Huwag mo na siyang papasukin muli sa tolda," ay nawala sa isang iglap. Si Queen Yao ay tila nagdusa mula sa paulit-ulit na amnesia, nakalimutan ang lahat. "Nasaan ang iyong kama?" "Doon." "Saan?" "Ayan na." Huminto si Reyna Yayaw sa kalagitnaan ng pangungusap. Sa sandaling ito, silang dalawa ay nasa kadiliman kung saan hindi nila makita ang kanilang mga daliri. Paano ko pa ito mailalarawan sa mga salita? Naramdaman niya si Jingzi sa harap niya, at ang masculine na aura ay napakalakas kaya iniunat niya ang isang daliri upang tapikin siya, at pagkatapos ay itinuro ang gilid at harap. "Nandito lang." Pagkasabi niyon, lumakad siya, handang ituro sa kanya at hilingin sa kanya na ilagay ang kama, iyon ay, ang nakakaawang tumpok ng dayami sa kabilang panig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, humakbang pasulong si Jingzi at itinambak ang dayami sa kanyang haystack. Muling nag-short circuit ang utak ni Reyna Yayaw, at iniisip pa rin niya sa kanyang puso, sinasadya ba niya itong mali, o sadyang tama? "Nagkamali ka ba, sa kama ko?" "Tama." Walang ingat na sinabi ni Jingzi, "Magkano ba ang gamit mo para sa iyong kama?" "Parang wala lang. Hindi ba malamig?" Sa sandaling ito, hindi alam ni Reyna Yayaw kung ano ang sasabihin. Natatakot pala siya na malamigan siya kaya isinuot niya ang lahat ng saplot nito sa kanya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mamove sa oras na ito. Gayunpaman, nang maramdaman niya na si Jingzi hindi niya alam kung magagalaw siya sa susunod na hakbang, ngunit sigurado siyang hindi siya maglalakas loob na lumipat. Sapagkat sa oras na ito, pagkatapos mailagay ni Jingzi ang lahat ng kama, diretso siyang humiga, at hindi nakalimutang, mag-imbita, "Reyna, huwag kang matigilan, napakalamig para tumayo, humiga, at matulog." Huminga ng malalim si Queen Yayaw, sinabi sa sarili na huminahon, at pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, "Maaari kang matulog, hindi ako inaantok." Mahuhulaan ni Jingzi kung ano ang iniisip niya. Kahit gaano pa kakapal ang balat ng isang reyna, hindi siya makalapit at makausap. "Matulog ka na." Kaya kailangan niyang bigyan siya ng ilang hakbang para makababa. Kaya't ngumiti siya at sinabi, "Reyna, isipin mo, kung hindi lang ako pumunta para tulungan ka, hindi ka ba matutulog dito?" Kung hindi pa siya nakakalayo, dapat ay pinilit siyang manatili ni Babo. "Kung doon ako natulog, mas gugustuhin mo bang matulog dito sa tabi ko?" Kahit na kinasusuklaman niya ito, kumpara kay Babu, hindi masama. Gayun din, ang Reyna ay nagmamalasakit sa mga tao ng Yayaw Kingdom, kaya dapat pangalagaan ng mga barbarong iyon ang kanilang sarili.
Ito ay malinaw na isang sadyang pagtatangka upang mapahiya tayo. Sa ganitong malamig na panahon, sa pamamagitan lamang ng maliit na kama, maaari kang mag-freeze kahit na makatulog ka. Kaya, kung may namatay, sino ang magpoprotekta sa mga tao ng Reyna? Kaya, kahit na hindi para sa kanyang sarili, kailangang gawin ito ng Reyna para sa iyo. Mga tao, magsama-sama upang magpainit. Madaling maunawaan ang literal na kahulugan ng magyakapan ng sama-sama upang manatiling mainit. Bagamat labis na nag-aatubili si Reyna Yayaw, pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, bigla niyang naramdaman na ang paghiga ng magkasama ay hindi isang masamang bagay. Well, may mga walang katapusang posibilidad kapag nabubuhay ang mga tao. Gayunpaman, medyo nag-iingat pa rin siya at malamig na sinabi, ang sitwasyon ngayong gabi ay espesyal. Lahat tayo ay para lamang mabuhay. Magkayakap para sa init, at ito ay para lamang ngayong gabi. Kung bukas ng gabi dapat ba tayong manatili sa labas? Kung gayon, pag-usapan natin ang tungkol bukas ng gabi. Oh! Sumang-ayon si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, ginagawa ko ito upang matulungan ang Reyna na mabuhay ngayong gabi. Huwag mong sabihin sa iba ang tungkol dito. Dumating siya sa Liangzhou upang magpalipas ng oras kasama si Liu Jinghong at dalhin siya pabalik sa Jingzhou. Kung bumalik si Reyna Yayaw at nagreklamo, sinabi niya na, pinatulog, siya nito. Alam ng Diyos kung magagalit si Liu Jinghong. Kaya magpabakuna ng maaga. Nang marinig ito, nakaramdam ng galit si Reyna Yayaw. Dapat ko bang sabihin ito, okay? Bakit, natulog ka sa akin at nagdusa ka pa rin? Gusto talaga siyang tanungin ni Reyna Yayaw ng harap-harapan, ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi umimik. Natural, ayaw niyang lumabas si Jingzi at magsalita ng walang kaparerekan tungkol sa ganitong bagay, kaya pareho ang iniisip niya, ngunit kakaiba ang lumalabas sa bibig niya. Kaya't sinabi niya ng may mabigat na, oo, okay, kung gayon, huwag kang lumabas at magsalita ng walang kaparerekan. Gago ba ako? Hindi ako magsasalita ng walang kaparerekan. Sa dilim, bahagyang seryoso ang tono ni Jingzi, paano kung ipaalam ko sa iba na natulog ako sa iyo? Ba, kahit na tayo ay natulog ng magkasama, paano kung ang balita ay umabot sa pandinig ng kanyang kamahalan at naramdaman niyang ito ay nakakahiya at kailangan kanyang pakasalan? Si Empress Yayaw ay hindi lamang maganda, ngunit mayroon ding estilo ng isang royal sister. Siya ay talagang kaakit-akit, at lohikal na mayroong maraming mga tao na gustong pakasalan siya. Ngunit huwag kalimutan na para pakasalan siya, kailangan mo ring pakasalan ang banal na babae na iyon, at pumunta sa Yayaw Kingdom para maging door-to-door na manugang na responsable sa paghahatid ng mga anak. Ito ay hindi naaayon sa kanyang ideya na palayain ang mas magagandang babae, kaya nakalimutan niya ito. Tiniis ito ni Reyna Yayaw ng mahabang panahon. Matapos marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay hindi na niya napigilan pa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, ano, ang pagpapakasal sa akin, hindi ba isang malaking kawalan? Kung may mga ilaw sa tent, tiyak na makikita ni Jingzi si Yu Yao. Nakakabaliw ang tingin sa mga mata ni Reyna Yao na gusto na niyang kagatin hanggang mamatay. Sa kasamaang palad, madilim sa tent, kaya sinabi ni Jingzi, kung gusto mo talagang pag-usapan ito, hindi ito matatawag na isang espesyal na kawalan. Tawagin itong pangkalahatang kawalan. Sabihin mo sa akin, ano ang pangkalahatang pagkawala? Sa oras na ito, may isang baboy sa kabilang panig. Maririnig mo ang galit ni Reyna Yayaw, not to mention na kahit medyo aso si Jingzi, hindi siya baboy. Kaya nagmadali siyang nagpaliwanag, mali itong naintindihan ng Reyna. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin ay, ang hindi pagpapakasal sa Reyna ay para sa ikabubuti ng Yayaw Country. Chapter 676, magkasama para sa init, unang update, humihingi ng buwanang boto. Kakaiba talaga ang mga babae. Pagdating sa ilang mga bagay, sila ay magiging seryoso at malalampasan ito. Kahit na siya ang Reyna. Kaya naman, tinanong ni Reyna Yayaw, kung pakasalan mo ako o hindi, may kinalaman ka kung mabuti ka o masama sa Yayaw Country. Hindi kaya alam mo rin na hindi ka kwalipikadong maging tao ko. Sa iyong mga talento, haha, kung gayon, alam mo ang sarili mo. Dahil palaging sinasaktan ni Jingzi, nagkaroon ng pambihirang pagkakataon si Reyna Yayaw na atakihin siya, at nakaramdam siya ng kaunting saya sa kanyang puso. Saka ano ang tanong kung qualified ka ba o hindi? Hanggat mayroon kang lakas ng loob, napagtanto ni Jingzi na may mali sa kalagitnaan ng kanyang mga salita at agad na binago ang kanyang mga salita, Reyna, bakit sa tingin mo ngayon lang ako natakot ni Bobo? Ito ay dahil lumipat ka. Ang dahilan para sa tatlong pangunahing sekta ng Angwo. Kahit si Zhejiang ay natatakot sa tatlong malalaking sekta. Paano ang iyong Yayaw Kingdom? Paulit-ulit na umiling si Queen Yayaw, at biglang naisip na hindi niya ito nakikita, kaya sinabi niya, kami ang kapangyarihang labanan ng Yayaw Kingdom ay hindi kasing husay ng Zhejiang, kaya natural na takot ito sa tatlong pangunahing sekta. Maraming disipulo ang tatlong pangunahing sekta, at lahat sila ay makapangyarihan. Kung may laban, tiyak na hindi kalaban ang hukbo. Pagkatapos ay tapos na. Kung pakakasalan ko ang Reyna, hindi ba't ang Yayaw Kingdom ay magiging kalaban ng tatlong malalaking sekta? Hindi ba't masama para sa Yayaw Kingdom? Si Jingzi ay nagsasabi ng totoo.
Kung siya ay mag-asawa pagkatapos pakasalan si Reyna Yoyo, sa madaling salita, siya ay naging manugang ng Yoyo Kingdom. Siguradong papatayin siya ng mga manliligaw niya. Nasa panganib ba ang kaharian ng Yoyo? Mula nang mamuno si Jingzi sa tatlong malalaking sekta sa lungsod ng Liangzhou, si Queen Yoyo ay nag-usisa. Nang maglaon, malabo niyang narinig na ang apat na pangunahing sekta sa Anguo ay kamag-anak niya. Sa huli, siya mismo ang nagsabi, si Reyna Yoyo ay lalong naging interesado. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang kinalaman ng apat na pangunahing sekta sa iyo? Bakit sila magiging mga kaaway ng Yoyo Kingdom kung pakakasalan mo ako? Ang pinakamahalagang tanong dito ay hindi dapat magpakasal o hindi. Sa hindi inaasahan, hindi ito sineseryoso ni Reyna Yoyo. Hindi na nag-abalang paalalahanan si Jingzi at nakangiting sinabi, okay, pero dapat humiga muna ang Reyna. Masyadong malamig para tumayo. Hindi ka nilalamig. Ay malamig pa. Sumang-ayon na siya sa kanyang puso, kaya hindi natutol si Reyna Yoyo sa oras na ito, at lumapit siya sa isang maliit na hakbang, na nagpapaalala pa rin sa kanya. Huwag kang kumilos, hayaan mo akong gawin ito ng mag-isa. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umasa siya sa kanyang intuition at nangangapa sa dilim. Queen, anong ginagawa mo? Queen, nagmamadali ka ba? Reyna, kung nagmamadali ka, kailangan mong maghintay hanggang sa makahiga ka. Huwag mo akong hawakan. Tumahimik ka. Nagalit si Reyna Yoyo. Halatang nakatouch lang siya. Nang umabot ito sa kanyang bisig, ano ang kanyang sinigaw? Gayunpaman, ang bisig ay medyo manipis, at nakabalot pa rin ito sa mga damit at nakatayo pa rin doon, na medyo kakaiba. Gayunpaman, sa pamamagitan lamang ng paghawak sa bisig, natagpuan ni Reyna Yoyo ang tamang posisyon at nahiga. Oh! Nang umalis ang kamay ni Reyna Yoyo, nagpakawala si Jingzi ng napakasiyahang hilanghing. Kumunot ang noo ni Reyna Yoyo at sinabing, tumahimik ka. Hindi man siya nagsasalita, laging kakaiba ang boses. Si Reyna Yoyo ay nakahiga sa likod ni Jingzi. Pakiramdam niya ay nakaharap sa kanya ang likuran ni Jingzi, at ang dalawa sa kanila ay nasa estado ng pag-iwas. Iyon ay dahil si Queen Yoyo ay may mainit na figure, at ang umbok sa kanyang dibdib ay lumalabas ng higit pa kaysa sa kanyang ibabang tiyan, at bahagyang nakadikit sa likod ni Jingzi, habang ang Li ay tumutukoy sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na pinaghihiwalay ng kanyang dibdib. Siguro nakipag-ugnayan siya kay Jingzi. Okay, sabihin mo sa akin. Hindi ka ba nilalamig? Malamig. Kung gayon, ano ang punto ng pagyakap sa isa't isa para sa init? Saglit na nalito si Queen Yoyo, kinagat ang kanyang labi, at tumigil sa pagiging mapagpanggap, at pagkatapos ay reach out. Magyakapan para sa init, yakapin. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa bisig ni Jingzi batay sa kanyang nararamdaman. Hindi siya nang ahas na gumamit ng sobrang lakas, at inilagay ito sa katawan ni Jingzi. Marahil sa kanyang opinyon, ito ay nagpapainit. Medyo natahimik si Jingzi. Hindi dahil sa panlilinlang sa sarili ni Reyna Yoyo, ngunit dahil bakit patuloy nitong inilalagay ang kanyang mga kamay sa kanya. Sa itsura niya, hindi siya mukhang ganitong klaseng tao. Okay ka na ba ngayon? Sinabi ni Reyna Yoyo, ang iyong bisig ay medyo mainit, ngunit ito ay medyo manipis. Ikaw ba ay ganoon kapayat? Dahil walang alam si Reyna Yoyo, pinatawad siya ni Jingzi sa pagsasabing, mabuti pa, ngunit tinampol pa rin niya ang kamay nito. Kung patuloy niya itong hahawakan, natatakot siyang pumutok ang baril. Hayaan mong ituro ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng yakapin ng isa't isa para mainaitan. Habang nagsasalita siya, lumingon si Jingzi. Sa dilim, magkaharap silang dalawa. Hindi man sila nagkikita, ang mainit na hininga sa kanilang mga mukha ay nakapagpapainit pa rin sa kanilang pakiramdam. Gaano kalapit ang pakiramdam ng isa? Nang natarante si Reyna Yoyo, hinawakan siya ng kamay ni Jingzi sa likod, at pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit sa kanya. Napakapit si Reyna Yoyo sa katawan ni Jingzi. Pagkatapos ay ikinalat niya ang balabal na ibinigay niya kay Reyna Yoyo at ang kumot mula sa tolda sa katawan nito. Matapos hawakan ng kanyang mga kamay ang katawan ni Reyna Yoyo sa unang pagkakataon, ipinatong niya ito sa kanyang mga balikat. Tila casual, ngunit malinaw na nararamdaman ng mga balikat ni Reyna Yoyo ang init na nagmumula sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, sa tulong ng balabal at kumot, at ang init mula sa katawan ni Jingzi, sa wakas ay uminit ang kanyang katawan. Sa oras na ito, gusto niyang tumangala, ngunit alam din niya na imposibleng makakita ng kahit ano sa ganoong kadilim na lugar, at ngayon lang ay gumamit si Jingzi ng labis na puwersa, at ang kanyang ulo ay ganap na nakadikit sa kanyang dibdib. Kahit na ang posisyon na ito ay napaka-nakakahiya, ngunit tila mas nakakahiya kapag itinaas mo ito. Ang tanging nakakaaliw sa kanya ay walang intensyon si Jingzi na samantalahin siya kahit na sinamantala na niya ito nang pisilin niya ito sa kanyang mga bisig, mas handa siyang maniwala na iyon ay para tulungan siyang magpainit, dahil kaya niyang gawin itong muli gayunpaman, hindi na siya nakagawa pa. Sa halip, ginamit niya ang kanyang panloob na puwersa upang ilipat ang init sa kanya. Mainit ka ba? Oo. Malumanay na sumang-ayon si Reyna Yoyo. Okay, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung bakit hindi kita pakasalan para sa ikabubuti ng Yoyo Country.
Ipinagmamalaki ni Jingzi, si Qingqiu, ang unang disipulo ng Qinyan sect, ay ang aking pangatlong kapatid na babae, at si Pei Yangxi, ang nangungunang disipulo ng Kunlun Mirror, ay ang aking pang-apat na kapatid na babae. Sister. Sila ba sina Qingqiu at Pei Yangxi, na kilala bilang Yunjing Shuangjiao? Sa wakas ay itinaas ni Rina Yayaw ang kanyang ulo at gulat na sinabi. Well, yes. Mayroon ding Mu Qingren, ang master ng Waxian Pavilion, na kapatid ko rin. Sister Qing. Idinagdag ni Jingzi sa kanyang puso at nagpatuloy, not to mention my fifth sister Liu Jinghong, the eldest sister is also I have a second sister. If I married you, I will not be able to live in Yayao country forever. My sisters will be sure if they didn't see me. Then they won't make trouble to you in Yayao country. Pagkasabi ni Reyna Yayaw ay nabigla at hindi nakaimik. Bukod sa pagkagulat sa makapangyarihang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid, gusto rin itong itanong, bakit ang dami mong kapatid na babae? Ilan ang kapatid mo? Chapter 697 Chapter 701 Hindi ka ba inaantok? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Well, ngayon naniniwala na ako na totoo ang sinabi mo. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, seryosong sinabi ni Reyna Yayaw, ngunit muli niyang iniba ang paksa, gayunpaman, ang iyong mga alalahanin ay kalabisan, kahit na gusto mo akong pakasalan, hindi pa kita gustong pakasalan. Marahil dahil nakatira siya sa isang madilim na lugar, ibinaba ni Reyna Yayaw ang kanyang bantay at sinabing hindi nasisiyahan na parang isang galit na babae na wala sa kanyang hangin. Kahit sinong gustong pakasalan ako ay pwedeng pumila mula Laishi hanggang Liangzhou. Well, this is best. Pagkatapos ay matulog ka na. Kung walang mangyayari, kukunin ko ang Reyna at tatakas bukas ng maaga. Plano mong umalis ng maaga bukas ng umaga. Walang pagdududa ang Reyna sa mga salita ng pagtakas ni Jingzi. Alam na alam niya ang kakayahan ni Chu Xia sa martial arts. Naniniwala siya na walang sinuman sa buong Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ang maaaring maging kalaban niya, ngunit nagawang talunin siya ni Jingzi nang walang kahirap-hirap. Sa level niya, hindi mahirap tumakas. Dati, iniisip niya kung paano magkakaroon si Jingzi ng ganoon kataas na kasanayan sa martial arts sa murang edad. Ngayon ay naiintindihan na niya. Sa sobrang lakas ng kapatid na babae, bakit kakaiba ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki? Oo, makakabalik ako ng maaga bukas. Bukas ng umaga, halos handa na ang mga granada. Sa panahong iyon, hindi na kailangang pasabugan ang buong 5,000 Heavy Cavalry Regiment. Hanggat ito ay pumutok ng daan-daan o kahit libu-libong tao, ang iba ay malamang na matatakot. Takot sa kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang mga sandata ng malawakang pagsira ay hindi kailanman lumitaw sa mundong ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilagay ni Reyna Yayaw ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, at pagkatapos ay narinig niya ang kanyang sinabi, bumalik ka, hindi ako makakaalis. Bakit hindi ako makaalis? Dahil natatakot ako na kapag umalis ako, direkta nila akong papatayin. Kay Laishe. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Reyna Yayaw na kung lalayo ka pa rito, mararating mo ang Dayangzai Road nang wala pang kalahating araw. Kung ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay direktang pupunta sa timog, ang Yayaw Kingdom ay nasa panganib. Matapos marinig ito, hindi ito sineryoso ni Jingzi at nakangiting sinabi, Reyna, huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa akin. Nakaalis na ako, tiyak na wala sila sa mood na salakayin ng iyong Yayaw Kingdom, ngunit direktang hahabulin ka. Walang sinabi si Queen Yayaw, ngunit mahulaan ni Jingzi ang kanyang nalilitong estado ng pag-iisip sa oras na ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay hindi kailanman ng ahas na pumunta sa Liangzhou mula sa Kadian sa taglamig. Bilang karagdagan sa malamig na panahon at mahabang paglalakbay, ang pinakamahalagang bagay ay kung gaano karaming pagkain ang kailangang ubusin ng hukbo sa daan. Ang pinakamahalagang bagay sa kanlurang Xinjiang ay pagkain. Ang pagpapadala ng mga tropa sa taglamig ay hindi katumbas ng halaga ng pagkawala. Mabilis na tumango si Reyna Yayaw. Alam niya ang sitwasyong ito, kaya pinili niyang pumunta sa Angguo para magpakasal sa oras na ito. At masyado siyang malapit kay Jingzi. Sa ganoong pagtango, ang matangkad na buhok sa kanyang ulo ay humaplo sa mukha ni Jingzi, kinikiliti siya, at ang dulo ng kanyang ilong ay napuno ng nakakalasing na aroma. Ang tao ay nasa kanyang mga bisig. Kung may reaksyon, mahahanap niya ito kaagad. Pagkatapos ay hindi niya maipaliwanag ito gamit ang maliit na mga bisig. Kaya naman, hindi nang ahas si Jingzi na magambala at nagsabi, ang dahilan kung bakit sila naglakas loob na pumunta sa pagkakataong ito ay dahil binigyan sila ni Haring Jin ng sapat na pagkain at nangako sa kanila sa likod ng mga eksena, para lang mahuli ako. Kung tatakas ako, mawawala ang mga benepisyong ito. Paano pa sila nasa mood na salakayin ng Yayaw Kingdom? Siyempre totoo. Kung gayon, hindi ba si King Jin ang kapatid ng kanyang kamahalan na si Angguo? Gusto kong magpadala ng mga tao para arestuhin ka, bakit hindi? Magpakilos ng hukbo. Kahit na ang mga kapatid na babae ni Jingzi ay napakalakas, ang kanyang kapatid na babae ang pinakamakapangyarihan.
Hindi talaga maintindihan ni Reyna Yayaw kung bakit kailangang dumaan si Haring Jin ng napakaraming problema para gawin ang anuman para sa kanya. Ito, mahabang kwento. Hindi ka ba inaantok? Hindi. Kapag na-curious ang babae, paano pa siya aantok? Tumawa ng pipi si Jingzi. Sa ganda ng kanyang mga bisig, hindi siya gaanong inaantok. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, okay, magsimula tayo noong bata pa ako. Ang madilim na gabi ay palaging nagbibigay sa mga tao ng lakas ng loob, at ito ay palaging nagpapagaan ng pakiramdam ng mga tao. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging malapit, lalo na sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Matapos itong sabihin ni Jingzi, si Reyna Yayaw ay lubusang nalubog sa kanyang kwento, ang kanyang galit kay Haring Jin, ang kanyang pakikiramay sa nangyari sa pamilya Jing, at ang kanyang pakikiramay sa pamilya Jing. Ang pagkamangha sa pagbabago ng pagkakakilanlan ng mga kapatid na babae ni Jingzi ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga salita. Lalo na nang marinig niya sa dulo na nag-iisang hinamon ni Jingzi ang lahat ng mga sekta mahigit 10 araw na ang nakalipas at naging pinuno ng alyansa ng martial arts, nabigla si Reyna Yayaw kaya hindi siya nakaimik. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita siya, ikaw ba talaga ang pinuno ng alyansa ng martial arts? Siyempre, kung hindi, ano sa palagay mo ang magiging hitsura ng mga disipulo ng mga sekta sa Liangzhou City kapag nakita nila ako? Orihinal na binalak ni Jingzi na itago ang pinuno ng alyansa ng martial arts. Ang layunin ng pagkakakilanlan ay sadyang kulitin ang Reyna, kaya ngayong biglang nabunyag ang pagkakakilanlan, parang ibaon ng palakol at makipag-usap sa isa't isa. So, dapat gusto akong mahuli ni King Jin, naiintindihan mo ba? Tumango si Queen Yayaw, well, napakalakas mo. Nang sabihin niya ito, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, at ang kanyang boses ay naging mas malambot. Bueno, kung gayon, ibabalik kita bukas ng umaga. Dapat ay naghanda na ang aking ikalimang kapatid na babae. Kapag bumalik ang mabibigat na regimen ng kabalyero sa Liangzhou, tuturuan ko sila ng leksyon. Mahinahong tugon muli ni Reyna Yayaw, ang kanyang boses ay higit na mahina kaysa noong una siyang nakita ni Jingzi. Bagamat madilim at hindi niya makita ng malinaw ang hitsura nito sa oras na ito, naisip ni Jingzi na ang mukha nito ay biglang naging mukha ni Sister Yu, na lamambat, ay nakakaantig sa sandaling ito. Salamat. Muling sabi ni Reyna Yayaw pagkaraan ng mahabang panahon. Dapat ay itinaas niya ang kanyang ulo, dahil nang magsalita siya, ang hininga na amoy bulaklak ay dumating sa kanya, at ang puso ni Jingzi ay umindayog. Napakabait ng Reyna. Sinubukan ni Jingzi ang lahat ng kanyang makakaya na itulak pabalik ang bahagi sa ibaba ng baywang at sa itaas ng mga hita upang maiwasan ang kahihiyan sa bandang huli, at saka muling ngumiti, kung talagang gustong pasalamatan ako ng Reyna, pagkatapos ay bigyan mo ako ng isang token. Tayo na. Mula nang matanggap ang unang token mula kay Liu Jinghong, tila nakuha na ni Jingzi ang ugali sa pagkolekta ng token. Sa panahong ito, nakatanggap siya ng mga gintong medalya mula sa Qingyan Sect, Tung Tiankei at Andi. Kung makukuha niya itong muli kay Yayaw, mabuti rin para sa Reyna na makatanggap ng token mula sa Yayaw Kingdom. Matapos marinig ito, talagang nagalit si Reyna Yayaw at gustong tumawa. Nahumaling siya sa token. Sa sitwasyong ito, sa palagay ko ang gusto ng karamihan ay hindi siya ordinaryong tao, kung hindi, bakit siya matatakot na pakasalan siya? Tinawanan niya ang kanyang sarili at sinabing, kami sa Yayaw Kingdom ay walang anumang mga token, ngunit. Habang sinasabi niya iyon, naramdaman ni Jingzi na muling pinipiga ang lambot sa kanyang dibdib, at halos nagbago ito mula sa isang hugis itlog hanggang sa isang hugis pancake. Okay, hindi madaling maranasan ang ganoong uri ng pagpapasigla. Pagkatapos ay naramdaman niya ang braso ni Reyna Yayaw na dumaan sa kanyang ulo, at pagkatapos ng ilang sandali ng kaluskos, iniabot niya ang isang mahaba, matulis, at medyo malamig na bagay sa kanyang kamay. Okay, ito na. Chapter 698 Chapter 702 Merongshi, First Update, please vote for me. Iniunat ni Jingzi ang kanyang kamay upang hawakan ito, naramdaman ito sandali, at sa wakas ay nalaman niya kung ano iyon. Noong nakilala ko noon si Reyna Yayaw, ang kanyang malaulap na berdeng buhok ay nakapulupot sa kanyang ulo, na nagmukhang maganda at marangal, at ang pangunahing hairpin sa kanyang mga templo ay isang pilak na hairpin na nakaukit na may hugis ng phoenix. At kung ano ang hawak niya sa ngayon ay dapat iyon. Pagkatapos ay narinig kong sinabi ni Reyna Yayaw, walang token. Ngunit gusto mo ng isang sertipiko na maaaring tumakbo ng laganap sa Yayaw Kingdom. Ito ang perpektong puting phoenix hairpin. Ito lang ang nasa buong Yayaw Kingdom. Tingnan mo. Pagdating ko sa Baifeng, malalaman ng mga tao ng Yayaw Kingdom na akin ito. Matapos sabihin ito, hindi niya nakalimutang paalalahanan, bagaman marami tayong babae sa Yayaw Kingdom, mangyaring huwag gumawa ng masama sa puting phoenix hairpin na ito. Kung hindi, babawiin ko ito. Kitang-kita ang kahulugan, natatakot siya na saktan ni Jingzi ang maliit na babae ng Yayaw Kingdom. Minamaliit ako ng Reyna. Agad na sinabi ni Jingzi na hindi nasisiyahan, nagpunta ako sa Yayaw Country para lang maranasan ang kakaibang kaugalian, kabuhayan at kaugalian ng mga tao, at wala akong pakialam sa dami ng kababaihan at kakulangan ng kababaihan.
Reyna Yayaw hindi siya sumagot, at natahimik ang silid. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jingzi, Reyna, gabi na. Matulog na tayo. Kailangan nating umalis ng maaga bukas ng umaga. Oo. Sumang-ayon si Reyna Yayaw at muling tumahimik. Sobrang tahimik na mukhang magkasundo silang dalawa. Ang hininga ay maaaring mahulog sa tenga ng kausap, lalo na ang mga dibdib na magkalapit, regular na kumakabog, at hindi ko alam kung ang kabog ay sa akin o sa ibang tao. Si Jingzi ay orihinal na gustong matulog, ngunit sa malambot na halimuyak sa tabi niya at naramdaman ang tunay na haplos, medyo nagambala siya. Paano siya nakakatulog? Ang paghinga ni Reyna Yayaw ay minsan mabagal at kung minsan ay mabilis. Mukhang hindi siya natutulog kaya mahinang sabi niya. Natutulog? Hindi. Bakit hindi ka natutulog? Hindi makatulog. Kung ano ang nararamdaman ni Jingzi, nararamdaman din ni Reyna Yayaw, lalo na sa sobrang daming narinig mula kay Jingzi ngayon pa lang, ang kanyang diwa ay paano ka makakatulog kung ikaw ay nasa estado ng pananibik. So I asked back, hindi ka rin natutulog, di ba? Oo, napakahabang gabi na, at wala akong balak matulog. Mag-isa ako at mag-isa. Ano ang dapat kong gawin para mawalan ng oras? Ano ang gusto kong gawin? Nagtatakang sabi ng Reyna. Pinag-iisipan ko rin. Nagpatuloy lang sa pagsasalita si Jingzi, ngunit agad na tumigil sa pagsasalita nang tanungin siya ng Reyna tungkol dito. Ang pakiramdam na ito ay kakilakilabot, ngunit walang ibang paraan. Sino ang gumawa sa kanya bilang Reyna? Noong una niyang nalaman na si Su Mochen ay isang prinsesa, iniwasan din niya ito, sa takot na kung siya ay ma-recruit bilang asawa, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon na manligaw sa mga babae sa hinaharap. Hanggang sa nakaisip siya ng paraan ay nang ahas siyang kumpirmahin ang relasyon nila ni Su Mochen bago umalis sa Jingzhou. Gayunpaman, ang pagiging lalaki ni Reyna Yayaw ay mas komplikado kaysa sa pagiging asawa, kaya hindi siya nang ahas. Sa dilim, kinulat ni Reyna Yayaw ang kanyang mga labi at huminga ng mahina, na nagdulot ng mga pagsabog ng halimuyak. Paano kung hayaan mong ikwento ko rin sa iyo ang aking kwento? Sabi niya na parang nag-ipon ng lakas ng loob. Okay. Pumayag si Jingzi, ngunit hindi niya ito sineryoso. Anong uri ng kwento ang maaaring mayroon ng isang reyna? Hindi ba sa palasyo ka lang lumaki? Sa totoo lang, sa ating Yayaw Kingdom, ang reyna ang pangunahing may pananagutan sa mga gawain ng korte. Kahit magpakasal tayo at magkaroon ng mga anak. Ginagawa pa rin ito ng santo, at ang ganitong bagay ay maaaring tumagal ng mahabang panahon. Marahil ito ay nagsasalita tungkol sa mga bagay sa pagitan ng mga lalaki at babae. Halatang nahihiya ang tono ni Reyna Yayaw, at nauutal siya kapag nagsasalita. Pagkatapos magsalita, nagtanong siya, narinig mo na ba ito? Medyo. Narinig din ito ni Jingzi minsan sa araw, kaya noon lang siya na-curious tungkol sa Yayaw Country, isang anak na bansa, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagtanong siya, sa pagkakaalam ko, lahat ng babae mula sa mga santo ay magiging kandidato para sa susunod na reyna, tama ba? Unang tumanggaw si Yayaw, at pagkatapos ay napansin na tumingin si Jingzi pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, oo. Ang nanay ko talaga ang dating santo. At bago tayo isinilang, ang palasyo ay pupunta sa Laishi City upang maghanap ng iba pang mga buntis na kababaihan at kunin silang lahat. Sa palasyo, kapag tayo ay ipinanganak, pipili tayo ng ilang kandidato mula sa ibang ipinanganak na mga batang babae bilang mga santo at mananatili sa palasyo. Sa pamamagitan lamang ng pagpasa sa isang serye ng mga susunod na pagtatasa maaari tayong maging panghuling santo. Sa hindi inaasahan, ang pagiging santo ng mga banal ay kailangan ding dumaan sa mga layer ng pagpili, ngunit ito ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao na malamang na maging susunod na reyna. Sa ganitong paraan lamang nila masisiguro ang magandang gene. Ngunit paano kung ang anak na babae ng santo ay isang lalaki? Pagkatapos ay magpahinga tayo sandali at pagkatapos ay magpatuloy. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Jingzi na hindi makapagsalita. Tila napakahirap para sa mga lalaki na pakasalan ng santo ng Yayaw Kingdom, dahil kailangan nilang kasama ang santo sa halos lahat ng oras, at ang santo ay buntis pa rin sa halos lahat ng oras. Gaano karaming paghihirap iyon? Hindi talaga mapapangasawa ang reyna na ito. Nang magkukwento si Reyna Yayaw, nahulaan ni Jingzi na magrereklamo siya. Pagkatapos ng lahat, bilang isang reyna, kadalasan ay napakakaunting mga pagkakataon niya para sabihin ang totoo. Gaya ng inaasahan, agad siyang bumantong hininga at sinabing, well, kung magagawa ko, hindi ko gugustuhin na maging reyna ito, ngunit kailangan kong maging. Susunod, narinig ni Jingzi ang maraming bagay na hindi niya naisip mula kay Reyna Yayaw, at nagkaroon siya ng bagong pangunawa sa kanya. Ang apelyido ni Empress Yayaw ay Merong, at ang kanyang solong pangalan ay may karakter na Shi. Ang Merong ay ang maharlikang apelyido ng Yayaw Kingdom, at si Merong Shi ay naging reyna din ng Yayaw kalahating taon lamang ang nakalipas. Ito rin ang tradisyon ng Yayaw Kingdom. Sa tuwing lumaki ang mga prinsesa, pipili ang matandang reyna ng isa sa mga prinsesa upang maging susunod na reyna. Sa ganitong paraan, pagkatapos pumili ng isang mabuting manugang, maaari na siyang magsimulang manganak noong bata pa ang santo.
Maraming prinsesa sa Yaoyao Kingdom na nagpapakita na maraming kompetisyon para maging Yaoyao Queen. Si Merongshi, tulad ng ibang mga prinsesa, ay maagang pumasok sa korte upang tulungan si Reyna Yaoyao na pangasiwaan ang mga gawain ng Yaoyao Kingdom. Ang kanyang kalikasan ay hindi nakikipag-away o nang-aagaw, kaya sa kaibuturan ay ayaw niyang maging reyna. Nais niyang maging isang prinsesa ng mapayapa, at maaari niyang piliin ang lalaking gusto niya at ipanganak ang anak na gusto niya. Gayunpaman, maraming bagay ang hindi niya kontrolado. Sa korte, ang kanyang mga kakayahan ay namumukod-tangi, at ang matandang reyna ay napaka-optimistiko tungkol sa kanya, kaya't nadaig niya ang lahat ng mga opinyon at inihalal siya bilang bagong reyna. Ang unang bagay na hinarap ni Merongshi pagkatapos niyang umakyat sa trono ay kung paano haharapin ang relasyon sa Zhejiang Kingdom. Noong siya ay isang prinsesa pa, ang kanyang mungkahi ay hindi na siya maaaring bulag-bulagan na makipagkompromiso kay Zhejiang, dahil habang siya ay nakompromiso, mas lalo silang humihingi ng pagkain sa kanila. Sa simula, binigyan sila ng Yaoyao Kingdom ng ilang pagkain at hindi ito makakaapekto sa buhay ng mga tao sa Yaoyao Kingdom. Ngunit nang maglaon, ang Zhejiang Kingdom ay humiling ng higit pa, at ang Yaoyao Kingdom ay malapit nang hindi ito kayang bayaran. Sa makatuwid, ang ideya ni Merongshi ay no more compromise. Ito ang dahilan kung bakit siya itinaas ng matandang reyna bilang bagong reyna. Kabanata 699 na Kabanata 703 sa Pilitang Halik. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Gayunpaman, paanong napakadaling hindi makompromiso? Ang Yaoyao Kingdom ay maliit sa simula, at ang hukbo nito ay pawang hukbo ng kababaihan. Pabayaan na ang mabibigat na regimen ng kabalyero, kahit na magpadala ang Zhejiang Kingdom ng parehong bilang ng mga ordinaryong kabalyero, hindi sila mapipigilan ng Yaoyao Kingdom. Sa makatuwid, ang mga kapatid na babae ni Merongshi, ang mga prinsesa na hindi naging reyna, ay laban sa kanya. Nadama nila na nagbigay sila ng pagkain kay Zhejiang sa loob ng maraming taon, at hindi nila kailanman sinalakay ang Yaoyao Kingdom. Bakit sila pumunta sa lugar ni Merongshi? Gustong lumaban. Natural na naramdaman nila na hindi iniisip ni Merongshi ang tungkol sa mga tao ng Yaoyao Kingdom, ngunit para pasayahin ang matandang reyna. Napatunayan ng mga bagay na tama sila, dahil si Merongshi ang naging bagong reyna sa pamamagitan nito. Kaya pagkatapos niyang umakyat sa trono, inatake siya ng ilang prinsesa. Dahil sinabi niyang hindi siya makikipagkompromiso at lalaban, hindi nila papayagan si Merongshi na magbigay ng pagkain kay Zhejiang sa susunod na taon. Sa makatuwid, ang tanging oras na natitira para sa Merongshi ay ngayong taglamig. Sa lakas ng militar ng Yaoyao Kingdom, natural na hindi nito kayang makipagkompetensya sa Zhejiang Kingdom, kaya si Merongshi ay maaari lamang humingi ng tulong sa ibang mga bansa, at naisip niya si Angwo. Ang pamamaraan ay hindi rin matalino, maaari lamang silang gumawa ng kapayapaan. Ngayon ang buong Yaoyao Kingdom ay nagtatanong sa kanya. Sa udyok ng mga prinsesang iyon, kahit ang mga ordinaryong tao ay nararamdaman na ang paghihimagsik ni Merongshi laban sa Zhejiang Kingdom ay para sa pansariling kapakanan, kaya ang mga taong ito ay sumama rin sa pangkat upang tuligsain siya. Kung hindi niya inaasahan, ang naghihintay sa kanya ay hindi lamang pagsuko sa posisyon ng reyna. Kaya pagkatapos ng taglamig, kinuha niya ang santo at isang grupo ng mga babaeng sundalo at tumakbo patungo sa Liangzhou. Kahit reyna siya, babae muna siya. Bukod dito, siya ay isang babae na hindi masyadong matanda, kaya minsan ay nararamdaman ni Merongshi ang labis na pagkaagrabyado. Ang mga hangarin ng tao ay walang katapusan. Kung bulag tayong makikipagkompromiso sa Western Border Kingdom, sa malaot madali, ang Yaoyao Kingdom ay titigil sa pag-iral. Malinaw na ginawa niya ito para sa ikabubuti ng Yaoyao country, ngunit sa huli ay hindi siya maintindihan ng lahat. Dito siya nakaramdam ng hinanakit. Sa panahong ito, ayaw na niyang maging reyna, ngunit bago iyon, kailangan pa niyang tuparin ang kanyang pangako. Matapos pakinggan ang pag-amin ni Merongshi, umaliw si Jingzi, "Reyna, huwag kang mag-alala, palaging mas maraming solusyon kaysa sa mga paghihirap. Dahil pinili mong huwag makipagkompromiso kay Zhejiang, sa pagkakataong ito ay hayagang sinalakay ni Zhejiang ang Liangzhou, naghihintay na umalis ka. Kapag nakarating ka na sa Jingzhou, tiyak na tutulungan ka ng kanyang kamahalan." Sana nga. Mahinang sabi ni Merongshi. Nang marinig na siya ay nasa mahinang mood, sinadya siya ni Jingzi at sinabing, "Ngunit sinabi sa akin ng reyna ang lahat tungkol sa iyo. Hindi ka ba natatakot na lumabas ako at magsalita ng walang kaparitikan? Maaari mo bang sabihin sa akin?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sumagot si Merongshi, ngunit ito ay isang retorika na tanong. Malamang hindi. Ako ay isang taong may napakalakas na propesyonal na etika. Siyempre, mas mabuting ay pangako sa akin ng reyna ang ilang mga benepisyo, tulad ng mga espesyalidad mula sa Yaoyao country, kung hindi, natatakot akong hangina ang aking etika. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay maaaring malambot o matigas. I'm sorry, hindi mo kaya. Marahil ay dahil nasabi na nila sa isa't isa ang mga sekreto, naging mas malapit ang relasyon ng dalawa, at hindi na tumigil sa pakikipag-usap si Merongshi. Napakaseryoso at stereotype, kung maglakas loob kang sabihin iyan, kapag pumunta ako sa Jingzhou, sasabihin ko sa iyong kamahalan na maaari kang pumunta at magpakasal.
Nagkamali ako. Huwag kang mag-alala, Reyna. Bilang isang lalaki, palagi akong may mataas na propesyonal na etika. Ang matigas ay hindi kailanman lamambot. Nang makitang sumuko agad siya, bahagyang umangat ang labi ni Merongshi at buong pagmamalaki niyang sinabi, Humph, kung maglakas loob kang magsalita muli, mag-ingat ka, seseryosohin kita. Pagkasabi nun ay tumawa siya na ikinatawa ni Jingzi. Naninikip ang dibdib ko at sobrang komportable. Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Jingzi nang makita ito. Oo. Natigilan si Merongshi at naunawaan kaagad, salamat. Sige, tapos na ako magsalita, matulog ka na. Okay. Alam din ni Merongshi na tapos na ang usapan ngayon. Dahil sa sobrang awkward ng posisyon nilang dalawa. Bago sila magsalita, baka magkayakap lang silang dalawa para mainaitan ang buhay. Pagkahiga nila, wala siyang naramdaman. Pero pagkatapos ng napakaraming sikreto, biglang naging malapit ang relasyon ng dalawa. Ang pagsisinungaling ng ganito, pakikinig sa tibok ng puso at paghinga ng isa't isa, naging malabo ang kapaligiran. Kaya mas mabuting matulog ka na sa lalong madaling panahon, walang magsasalita, at subukang iwasan ang kahihiyan. Sa ganitong pag-iisip, muling isinandal ni Merongshi ang kanyang ulo, halos damaykit ang kanyang mukha sa dibdib ni Jingzi, naramdaman ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang hiningang lumalabas sa kanyang katawan. Ramdam niya ang init sa kanyang katawan, na mas mainit pa kay Jingzi. Mas masarap matulog mag-isa. Gayunpaman, habang iniisip ko ang poster na ito, mas nakakahiya ito. Sa kabutihang palad, ang dalawang partido nakasangkot lamang ang nakakaalam tungkol dito, kung hindi, paano sila makakatagpo ng mga tao? Di bale, isang gabi lang naman. Ang ganitong uri ng pagtatagpo, ang ganitong uri ng sandali, marahil isang beses lamang sa buhay na ito. Sa pag-iisip ng ganito, muling yumuko si Merongshi. Sa oras na ito, naging lubhang hindi komportable si Jingzi. Kapag si Merongshi ay nasa kanyang mga bisig, ang buhok sa kanyang ulo ay umuuga sa kanyang mukha paminsan-minsan, na nagpapangingit sa kanya, ngunit maaari niyang tiisin ito. Ngunit nang mahiwalay ang buhok nito sa puting phoenix hairpin ay nagkalat ang lahat lalo na't patuloy niya itong itinulak sa mga braso nito na dumidikit ang buhok sa mukha nito na hindi na talaga makayanan. Reyna, maaari mo bang itaas ang iyong ulo? Bakit? Ang paghiga sa kanyang mga bisig ay mainit at komportable, at hindi mo kailangang harapin ang kanyang mukha kahit na hindi mo ito nakikita, medyo nakakahiya pa rin kapag naiisip mo ito, kaya bakit kailangan mong itaas ang iyong ulo? Bumahing. Tumikim si Jingzi, iniunat ang kanyang kamay upang iangat ang kanyang mahabang buhok, at walang magawang sinabi, dahil ang iyong buhok ay laging nakasabit sa aking mukha, napakamot na hindi ako makatulog. Oh! Sa wakas ay naunawaan ni Merongshi, medyo namumula ang kanyang mga pisngi, at nagmamadali siyang tumangala. Bahagyang idiniin ang ulo ni Jingzi dahil kausap niya ito, kaya biglang itinaas ito ni Merongshi, at ang noo at ilong nito ay perpektong nakadikit sa mukha nito. Gayunpaman, dahil sa pagkakatagilid, ang kanyang bibig ay nagmula sa baba ni Jingzi. Napunta ito hanggang sa labi niya. Kung hindi na siya makagalaw. Nablangko ang isip ni Merongshi. Ito ba ay isang halik? Siya ay nahihiya at nagalit, ngunit higit sa lahat, hindi niya magawang magalit kay Jingzi, dahil ang dahilan kung bakit nagawa nilang maghalikan ay dahil sa sarili niyang operasyon. Hindi niya iniisip. Sinadya ko yun, di ba? Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, halos umiyak si Merongshi. Wala na siyang panahon para maramdaman pa ang napakagandang pakiramdam na ito. Mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo, ngunit ang mababaw na marka sa kanyang labi ay tila nakatatak dito at hindi maalis-alis. Naguguluhan din si Jingzi. Ito ay ang malambot na pagdampi sa kanyang bibig, bilang likas na reaksyon ng isang lalaki, ay nagtulak sa kanya na abutin. Ngunit bago pa siya makagalaw, lumayo ang ulo ni Merongshi, na iwan siyang nawala ng pakiramdam. Sa oras na ito, iniisip niya kung ano ang susunod na mangyayari. Aksidente ba ito, o sinasadya niya? Bakit mo ako hinalikan ng pilit? Biglang tanong ni Jingzi. Naiintindihan ko ang lahat ng Kabanata 700 at Kabanata 704, unang update, mangyaring iboto ako. Hindi mahalaga kung sinadya niya o hindi, gagawin ni Jingzi na ang resulta ay ang kanyang intensyon. Kung binugbog siya nito, hindi ba siya paitong kumakain ng Coptes chinensis? Hindi mo ba masabi ang sakit? Ito ay tinatawag na, strike first to gain the upper hand. Pagkatapos ay medyo hindi siya nasisiyahan at sinabi, karapat-dapat ako sa sakit. Kung hindi mo hiniling sa akin na itaas ang aking ulo, ang aksidenteng ito ay hindi mangyayari. Karapat-dapat ako. Okay, pagkatapos ay itigil ang pagbubuhat nito at ipagpatuloy ang paghiga doon. Dapat mayroon ako. Kaya, walang imok buong gabi. Kakaiba na laging may problema si Merongshi sa pagtulog sa kama. Sa panahon mula Laishi hanggang Liangzhou, hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Mahirap makatulog sa unang kalahati ng gabi, at madali siyang nagising sa ikalawang kalahati ng gabi. Matagal na siyang hindi nakatulog ng maayos. Ngunit ngayon, siya ay nagkaroon ng isang bihirang magandang pagtulog. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, may mahinang ilaw na sa loob ng tent. Nagising siya bigla at agad na nagtaas ng ulo. Si Jingzi ay nakatingin sa kanya at nakangiti.
Ikaw, ako, bakit hindi mo ako ginising? There was enough time. Seeing that you were sleeping, I didn't woke you up. Mukhang ang sarap ng tulog mo kagabi ah. Sa kanyang mga bisig, natutulog hindi masama. Ito ba ay hindi direktang nagsasabi sa kanya na siya ay napaka-casual? Medyo natarante si Merongshi at nagmamadaling sinabi, ako lang, masyado akong pagod kanina at hindi ako nakapagpahinga ng maayos, kaya nakatulog ako, medyo mabigat. Sa unti-unting lumiliwanag na liwanag, kitang-kita na ni Jingzi ang mukha ni Merongshi. Ang hitsura ni Sister Yu ay hindi na malamig sa oras na ito, ngunit may mas kinang, at siya ay mukhang mas madaling lapitan. Lalo na ang paraang sabik siyang magpaliwanag ngayon ay nagpapatawa sa mga tao. Queen, hindi mo na kailangang magpaliwanag, naiintindihan ko ang lahat. Nabulunan sandali si Merongshi, habang nakatingin sa mga mata ni Jingzi na may kalahating ngiti, mas lalo siyang nataranta, ano ang naiintindihan mo? Madaling araw na, at ang nangyari kagabi ay isang bagay na sa nakaraan. Anong nangyari kagabi? Reyna, mangyaring huwag sabihin sa iba. Nagmura si Merongshi sa kanyang puso dahil sa pagiging masyadong madaldal, at tumigil sa pagbanggit nito. Sa halip, sinabi niya, kung gayon, umalis na tayo. Tumango rin si Jingzi bilang pagsang-ayon. Terna, sa bilis ko, kung maabutin ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ang Liangzhou, malamang naaabuti ng 1 oras o 2. Ang light kung fu ni Jingzi ay umabot na ngayon sa tuktok ng 3 antas, tulad ng isang anino na sumusunod sa hangin. Ang estado ng pagbabago ay mas mabilis kaysa sa isang kabayong tumatakbo. Kung talagang gagamitin mo ito, maaari kang lumipad pabalik sa Liangzhou sa halos 1/4 ng 1 oras. Nag-impake na silang dalawa at bago pa sila makalabas ay may narinig silang yabag mula sa labas. Tiningnan ni Merongshi si Jingzi na kinakabahan. Dahan-daang umiling si Jingzi sa kanya, na nagpapahiwatig na ayos lang, ngunit talagang nakahinga siya ng maluwag. Kahit na siya ay naramdaman na ang pakiramdam ng pagtitiwala ay kakaiba. Reyna, Ginoong Jing, nakatanggap lang ako ng liham mula sa harapan. Ang ating hari ay nakaistasyon sa isang kampo na 20 milya ang layo. Sana ay maagang umalis ang Reyna at si Mr. Jing upang kapanayaman ang ating hari. Nakikinig sa boses, nakatayo si Babo sa pagitan ng 2 tolda. Hindi alam na, natulog, ang dalawa. Sinundot ni Merongshi si Jingzi mula sa likuran, gumawa ng bibig na galaw, at pagkatapos ay sinabi, sige, babalik si General Babo at maghihintay. Mag-iimpake ako at pupunta kaagad. Narinig ni Babo sa labas ng pinto si Merongshi ang malakas na boses ay medyo nagulat. Kahapon, sinadya niyang magpadala ng isang tao para bigyan siya ng manipis na kumot. Sa lohikal na pagsasalita, siya ay dapat na nagyelo buong gabi. Siya ay dapat na pagod at mahina sa oras na ito. Anong nangyayari? Sinadya ni Merongshi na patatagin muna si Babo, at pagkatapos ay palihim siyang ilalabas ni Jingzi upang makatakas. Ngunit hindi niya alam na biglang nagbago ang isip ni Jingzi nang marinig niyang nasa unahan ng 20 milya ang hari ng kanlurang Xinjiang. Bakit hindi pumunta at makipagkita sa kanya? Walang dapat pag-usapan kay Babo. Bagamat siya ay may mataas at makapangyarihang posisyon, hindi siya maaaring kumatawan sa kanlurang Xinjiang. Ngunit iba ang hari ng Zhejiang. Baka nasa kanya ang kailangan niya. Huwag kang umalis ngayon, maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Lumabas tayo. Nang matapos siyang magsalita, hinawakan ni Merongshi ang kanyang braso ng may pag-aalala. Kung hindi lang siya nag-alala na nasa labas si Babo, malamang sumigaw siya. Lui, ikaw ang nagsabi na dapat kang tumakas kahapon, ngunit ikaw ang hindi aalis ngayon at naghihintay kung ano ang mangyayari. Ang mga lalaki ba ay pabago-bago? Mr. Jing, ikaw. Bagamat hindi malakas ang boses ni Jingzi, narinig pa rin ito ni Babo sa labas ng pinto at agad na nagulat, tulog na ba kayong dalawa? Pagkaalis ni Jingzi kagabi, naisip ito ni Babo at sa wakas ay natukoy na siya ay nalinlang. Dahil sinundan sila ni Jingzi at Reyna Yayaw, at ang pag-uugali nila sa daan ay nakita niya, paano sila magkakaroon ng close contact. Siguradong sinadya niyang sabihin iyon para iligtas siya, at buong magdamag siyang sinumpa ni Babo. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Jingzi na nagmumula sa tolda ni Reyna Yayaw, lubos siyang nataranta. Ngayong narinig na niya ito, ayaw ni Jingzi na itago ito. Lumapit siya at binuksan ang pinto ng tent, iniangat ang ulo at sinabing, General Babuan, pakihinti muna sa labas. Mamaya na tayo. Kayo, ito ay. Gustong ipasok ni Babo ang kanyang ulo sa loob upang malaman, ngunit hinarang siya ni Jingzi gamit ang kanyang katawan. Hindi ba alam ni General Babo na babae ko siya? Hindi ba ayos lang na makipagtalik sa babae ko? Sinabi ni Babo na si Bumuran, na tinutunaw ang mga salitang ito sa kanyang puso, ay lumabas, at pagkatapos ay hinayla ni Jingzi si Merongshi palabas ng tent. Malakas ang disiplina at talento ng Heavy Cavalry Regiment, kaya handa silang umalis. Sumakay sina Jingzi at Merongshi sa yak at nagpatuloy sa pagsulong. Sa oras na ito, 2 tao na lang ang natitira, at nag-aalalang nagtanong si Merongshi, hindi ba tayo pumayag na tumakas? Bakit sasama ka pa rin sa kanila? Napakataas ng martial arts ni Jingzi.
Hindi alam ni Merong Shi kung gaano siya kataas, ngunit kaya niya bilang pinuno ng martial arts ng Angwo, hindi dapat maging malaking problema ang pagtakas ng palihim kasama niya. Ngunit ngayon ay makikita na nila ang hari ng kanlurang Xinjiang, at tiyak na maraming kabalyero at mga master sa paligid niya. Kung gusto nilang umalis sa oras na iyon, gaano ito kadali? Nasa harapan ng hari ng kanlurang Xinjiang. Sa palagay ko ay maaari nating pag-usapan ang mga tuntunin sa kanya. Baka mapahinto natin siya sa paghabol sa Liangzhou o Yayao Kingdom nang hindi lumalaban. Ipinaliwanag ni Jing Zi, bukod dito, kung talagang masira ang pakikipag-usap sa hari ng kanlurang teritoryo, hindi pa huli ang lahat para umalis, hindi ba? Tinitingnan ng nakaka-relax na ekspresyon ni Jing Zi, nakakunot pa rin ang mga kilay ni Merong Shi, nagtataka kung ano ang iniisip niya. Kaarawan ko, Jing Zi, iboto mo ako. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.